good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-134th day na ating share ng devotion video. Hindi ko pala na-mention kagabi or kaganina madaling araw dahil nga late na nakapagpahinga inyong lingkod para sa party na naganap dito para sa birthday celebration ng aking alaga na 133rd yung share ng devotion video ko kagabi. But anyway, ayan. Dito naman sa video na ito, sinabi natin. So, a blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan, nakita na naman siguro na inyong lingkod ay naging sobrang abala naman dahil sa pagsayaw at pagpupuri at pagdakila sa ating Panginoon for today because Sunday is for the Lord and kapag tayo nakakapag-day off is inilalaan natin yan para tayo ay magpunta sa simbahan, di ba? And the good thing is, thanks God because ginamit ni God yung opportunity natin kaganina umaga para meron tayong makilala na ka-building din natin. Ayan. So, shout out to Ate Ruby. Ayan. Siya ay isang Ilongga which is tinulungan natin siya at sinamahan natin siya sa Central para magpa-storage ng kanyang mga gamit. So, ayun. And syempre, kahit pa paano, we have shared the good news of the Lord and the gospel to her. But hopefully and praying na magkakaroon ng pagkakataon na magkakakita. Ayan, kinuha ko naman yung Facebook niya. And kami ay mag-chat-chat para sa balita if ever na siya ay makakalabas muli or tawag dito ng Sunday. And pwede natin siyang makasama sa simbahan if God's will, diba? So, thanks God for the opportunity na ipinagkaloob sa atin para sa dakilang bagay na iyan. So, wag pa natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa araw na ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapapurihan, pinapasalamatan at tinadakila po namin ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakalab na sa amin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na maibahagi kayo kahit sa simpleng pamamaraan, Panginoon, na makita ng aming kapwa na kayo ay naghahari sa aming puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Patuloy na tulungan nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami magkaroon ng tapang, Panginoon, na ipahayag ang inyong mabuting balita sa lahat ng tao na aming makakausap, Panginoon. At bigyan nyo rin po ang mga taong ito ng pusong marunong tumanggap, Panginoon, at willing tanggapin ng inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay, Panginoon, sapagkat walang ibang makapagpapabago at makapagpapaayos ng aming magulong buhay, Panginoon, kundi sa pamamagitan ninyo at ng inyong anak na si Jesus. Salamat po sa kanyang tinapos na gawa sa krus upang tubusin ang kasalanan namin lahat, Panginoon. Kung kaya kami ngayon ay malaya, Panginoon, na ipahayag kung ano ang ginawa ng inyong anak na si Jesus na libreng kaligtasan na ipinagkaloob para sa bawat isa sa amin na hindi maaari na hindi rin namin ibahagi sa aming kapwa, Panginoon. Kayo ang mapapurihan sa aming pagbubulay at pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, upang lalong higit na lumalim ang pagkakilala at relasyon ng bawat isa sa inyo, Panginoon. Gayon din, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin sa bawat pag-aaral namin ng inyong mga salita, Panginoon, upang langisan ng aking labi at patuloy na magpakumbaba at maging humble, Panginoon, na hindi angkinin ang kaluwalhatian o glory, Panginoon, kundi ito ay nararapat at para lamang sa inyo, Panginoon. Patuloy na gamitin ang buhay namin, Panginoon, upang mapalawig at mapalawak ang inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon, at mas marami ang sumampalataya at tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 28. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ang mga ito. Message. Dahil kung ano ang sinagot nila, ganoon na din ang naging sagot ni Jesus, na hindi rin ito sasabihin sa kanila kung sino ang nagbigay kay Jesus ng karapatan para gawin ang mga bagay na iyon. Application. Nakaranas na ba kayo ng kausap na kung ano ang isinagot mo ay iyon din ang isinagot niya? Kumbaga, kung inaakala mo na may makukuha kang maayos na sagot dahil ipinagdamot mo ang tamang sagot na inaasahan niya,
ay ganoon na lang din ang ginawa niya. Gaya yung pag-uusap na nakakasira sa kapwa. Kunwari ay sasabihin ng isa, "Mare, alam mo ba yang si ano, ganito, ganyan." At ang isasagot mo naman ay sasang-ayunan mo pa. At kapag nakarating sa taong pinag-uusapan ninyo at nagalit ito o sinugod kayo, ay malaking problema o iskandalo. Kaya, kung may magsisimulang magbalita sa inyo ng ikasasama ng kapwa mo at ikaw mismo, pag nagkataon, ibahin agad ang usapan. Mas mabuting ang pinag-uusapan ninyo ay tungkol sa libreng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. O, diba? So, siguro parang kagaya lang din sa sitwasyon nung aking nakausap kaganina, di ba? Parang relate din tungkol sa bagay na yun. So, ang ginagawa kasi, siya yung mas matagal pa kaysa dun sa kasama niya nakatulong kasi nga marami yung alaga nila na bata, kumbaga 4 na bata. So, toka-toka sila na yung si Ate Ruby, siya yung mag-aasikaso talaga at more focus sa bata. Yun namang isa niyang kasama is, yun yung magiging focus para sa pagluluto para sa mga amo. Ay mga amo nila madalas laging may bisita. Si Ate Ruby naman, siya ay nag-aaral ng HRM kaya magaling siya pagdating sa pagluluto at marami na rin siyang napagtrabahuhan ng mga bansa na kung saan ay na-expertise niya na yung pagdating sa pagluluto. Ngunit sa aking pagkakaanalisa sa sitwasyon is ang ginagawa nitong mas bago pa lang nakatulong kaysa kay Ate Ruby kasi si Ate Ruby 4 months. Tapos yung kasama niya na bagong katulong ay mga weeks pa lang, wala pang 1 month. So, ang ginagawa nitong kasama niya is ina-encourage niya si Ate Ruby na umalis sa trabaho, mag-break contract or magpa-terminate sa kanyang amo na tawag dito at upang parang sa tingin ko lang ito ay aking naiisip pa lang pero hopefully ay yun nga siguro pinagkataon ni God na makausap ko si Ate Ruby nang sa gayon ay makapagpaliwanag sa kanya ng kung ano yung posibleng dapat na action na gawin niya, di ba? It was only a suggestion, but I think it was guided by God kasi para naman yun sa ikakabuti niya. So, ang parang gustong gawin nung bagong kasama niya is umalis si Ate Ruby tapos para siya na yung reyna-reynahan or parang maghari-harian doon sa bagong katulong na darating kung sakaling hindi makayanan ni Ate Ruby at umalis siya. So, I think God's will naman, yung ipayo ko kay Ate Ruby is ipag-pray niya kay God na ang tawag dito, maging matibay siya na hindi siya magpatalo doon sa kasama niya sa trabaho na tawag dito, parang ine-encourage siya na umalis siya sa trabaho, 'di ba? Kasi si Ate Ruby may anak, 'di ba? Samantalang yung bago pa lang nakatulong na nagpapakita na ng attitude na hindi maganda is dalaga pa, wala pa siyang anak, 'di ba? So tayo bilang mga may anak or may tinataguyod na pamilya, syempre importante sa atin yung trabaho natin, 'di ba? Ayaw natin na wala tayong kapayapaan sa ating trabaho, 'di ba? Kaya kung hangga't maaari, kung sakaling may sigalot or hindi pagkakaunawaan or pagkakaintindihan sa iyo ng kasama ninyo ng kasama mo sa trabaho, 'di ba? Kasi sa amo naman daw wala naman siyang problema, kayang-kaya naman niya yung trabaho, kayang-kaya niya i-handle. Pero yun nga lang, yung kasama niya, yung medyo nagiging conflict para siya ay panghinaan ng loob para mapagtagumpayan yung ginagawang pamamaraan nitong katulong na bago para siya ay mapaalis sa kanyang trabaho, 'di ba? So, sabi ko kay Ate Ruby at aking ipinayo sa kanya na magpakatatag lang siya. Hangga't maaari, tawag dito, wag siyang magpaapekto dun sa mga sinasabi or ginagawa nitong isa para siya ay mapasama, 'di ba? Dahil sabi ko nga, yung habang kami nag-uusap, secretly hindi niya alam, I was praying for her that God, thank you that nag-share ng kanyang life story itong si Ate Ruby. And I pray, Lord God, that you will protect her. Hindi mo hahayaan na mag-prevail sa kanyang buhay yung ginagawa ng kalaban na nais siyang panghinaan ng loob, na nais siyang paalisin sa trabahong ito, di ba? So, dahil alam ng Diyos na si Ate Ruby, syempre bilang isang magulang,
ay nais niya na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Kaya siya nagtrabaho dito. Kaya kakayanin niya at titiisin niya yung trabaho sa kanyang mga amo, diba? And I pray that God will change yung kanyang kasama na yun. Hindi ko man kilala kung ano ang pangalan ng kanyang kasama, na ito ay magiging mabuti na ang pakikitungo kay Ate Ruby, na kumbaga hindi siya magpakita ng mga ganoong negative na attitude at hindi siya gumawa na ikapapahamak ni Ate Ruby. And I pray and declare to God that Ate Ruby will be blessed, Ate Ruby will prosper sa lahat ng kanyang mga gagawin at hindi hayaan ng Diyos na hindi magtagal sa kanyang trabaho si Ate Ruby, dahil I can see, and the employer said also, na kahit hanggang gaano niya katagal gustong magtrabaho sa kanila, 'di ba? So, doon mo makikita that the employer has a good heart, 'di ba? Para sa kanya. So, para sa iba din na mga nakakapakinig ng video na ito, we continue to pray para sa ating mga concern na mga person. Ayan, just like Ate Ruby sabi nga, if 2 or 3 are gathered in Christ's name or in the Lord's name, ang ating Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. Kaya ano man yung mga pinagpe-pray natin or petition para sa bawat isa, is alam natin na magaganap. So, yun din, di ba? Sa explanation ko rin na kung halimbawa hindi magaganda yung ibabalita or sasabihin sa'yo or papasok sa tenga mo, ay mas mabuti na sa simula pa lang, ito ay awatin mo na or pigilin mo na. Bagkus, ayan, tayo yung maging deliverer ng good news or mabuting balita ng Diyos sa ating kapwa, na kung saan ay merong pag-asa. Kung iniisip na nawala na silang pag-asa, nasusuko na sila sa buhay, di ba? Let us be the instrument of God para magkaroon ng buhay na pag-asa ang ating kapwa, na hindi sila panghinaan ng loob. Kaya sabi ko nga, thanks God talaga na hinayaan ng Diyos na ako yung makausap ni Ate Ruby at makasabay sa elevator, na kung saan yun. Nung una, medyo siguro naaalangan pa siya na kausapin ako or makakwentuhan, pero yun, sinamahan ko na siya hanggang all the way na makapagpa-storage siya. And mamimili kasi siya ng mga gagamitin pagpunta ng China, dahil isasama siya ng mga amo niya sa China. And kagaya yon, sa magiging travel nila papuntang China, I pray that God will protect Ate Ruby. And kung nanonood man or nakikinig si Ate Ruby ng video ko na ito, I thank God, because naging instrumento ako ni God para ikaw ay mabigyan ng mabuting payo, and ayun, makapagpa-storage ka ng maayos doon sa pastorage yan. And ayan, I pray na nakauwi ka na maayos ngayong holiday mo or day off. And she promised naman na if ever may time siya, is i-message niya lang ako at pwede siyang ma-invite sa ating church ng Alive in Christ. So, ganun lang po, hanggat maaari ang ating maging mission ay ang maipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating makikilala at makakausap. And let our light shine upon, let the light of God shine upon all of us. We should be the light and the salt of this world, na kung saan ay ipinapangalat ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos para sa ating kapwa, upang sila ay mabuhayan ng loob, magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng pag-ibig, pagpapatawad at pusong nagpapasakop sa ating Panginoon at isip na nagpapasakop at inahayaang maghari ang Panginoong Diyos at Panginoong Jesus sa kanilang buhay. So now, may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and let us all close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa muling na pag-aralan namin ng inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na nawa, Panginoon, ang bawat lalabas sa aming bibig, Panginoon, ay hindi mga salita ng pagkasira or pagkapahamak namin at ng aming kapwa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, gabayan niyo kami upang ang aming maipahayag sa aming kapwa ay tunay lamang, Panginoon, na mga salita at karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang may mga sugatan mang puso ang bawat isa, Panginoon. Ito ay maghilom, ito ay gumaling, Panginoon, at
magkaroon sila ng puso na mapagmahal, mapagpatawad, maunawain sa kapwa, Panginoon, at mapagtanggap sa kahit anuman ang kalalagayan o pag-uugali ng aming kapwa, Panginoon. Gayun din, Panginoon, inilalapit ko ang lahat ng tao sa buong mundo na dumadanas man, Panginoon, ng mga pagsubok o suliranin, Panginoon, o problem pagdating sa financial, Panginoon. I pray, Lord God, na sa kanilang trabaho, kanilang negosyo, o mga pinagkakakitaan, Panginoon, o mga kayamanan na ipinagkaloob niyo sa kanila, Panginoon, ay mas lalo mo pang pagpapalain ng bawat isa, Panginoon, at nawa maisip ng bawat isa, Panginoon, na ang mga pinagkaloob niyo ito, Panginoon, ay magamit nila para makatulong sa aming kapwa at maipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga church, Panginoon, sa mga manggagawa, mga pastors, mga pari, Panginoon, mga teachers, Panginoon, mga discipler, Panginoon, na maipahayag at matugunan, Panginoon, ang kanilang mga pangailangang pinansyal, Panginoon, para pamasahe, pagkain, at maibigay ang mga pangailangan ng kanilang bawat pamilya, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sino man ang dumaranas, Panginoon, ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay physical, emotional, o spiritual, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are a healer, Panginoon. Kayo ang makapagpapagaling. Kahit sa una pa man, Panginoon, ay sabihin na namin na salamat, Panginoon. Tinanggap na namin ang kagalingan, Panginoon, at ito ay pagkakaloob niyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sino man na may mga suliranin, Panginoon, sa pakikipasalamuha, socially sa aming kapwa, Panginoon, mga nasirang relasyon, Panginoon, nasirang pamilya, nasirang samahan sa simbahan, Panginoon, pagkakaibigan, pagiging magkapamilya, Panginoon, at kahit ano pa man, Panginoon, dahil halimbawa sa mga utang, Panginoon, sa mga masasamang mga salita, mga chismis, Panginoon, mga paninira, mga inggit o galit, Panginoon. We pray, Lord God, na alisin niyo ito sa puso ng bawat isa, Panginoon, bagkus ang implant niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ay ang puso ninyo, Panginoon, na busilak, mapagtanggap, Panginoon, at walang sinisino, Panginoon, bagkus lahat ay tanggap ninyo, Panginoon, kahit sa kabila ng aming mga kasalanan at karumihan ay tinatanggap niyo kami, Panginoon. And we pray, Lord God, anumang dalangin ng bawat isa, Panginoon, to have a whole family, to have a happy family, to have a prosperous family, Panginoon, at sama-samang naglilingkod at sumasampalataya at nagpupuri sa inyo, Panginoon, ay mangyayari sa bawat pamilya ng bawat isa sa aming, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, na tulad na inyong lingkod, Panginoon, na nagpapahayag ng inyong salita, Panginoon, at ang mga pastor, mga pari, mga misyonero, Panginoon, mga Bible teachers, Panginoon, and ano pa man, Panginoon, mga ginagawa nila, Panginoon, upang maipangalap ang inyong mga salita, Panginoon. Gamitin namin ang aming mga social media, Panginoon. Gamitin namin ang aming mga bibig. Gamitin namin ang aming katawan, Panginoon, upang makalapit sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang wala pang matibay na relasyon at pagkakilala sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na abutin sila, Panginoon. Nalapitan sila, Panginoon. Nakausapin sila, Panginoon. At kahit itaboy man kami o tanggihan nila sa una, Panginoon, ay hindi nila matatanggihan ang pangungusap ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na hihipo sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, upang tanggapin kayo at ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. Tunay na hindi namin ito magagawa sa sariling amin lang, Panginoon. Bagkus, Panginoon, nakakatayo kami, Panginoon, at nagagawa namin ang Great Commission ninyo na go and make disciple of all nations, Panginoon, sapagkat kayo ang nagpapalakas sa amin, kayo ang nagbibigay sa amin ng karunungan, kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, Panginoon, at para ma-approach ang aming kapwa na aming makakasalamuha, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, ang mga nakalimutan man namin ipanalangin, Panginoon, kayo na po, Panginoon, at ang banal na Espiritu at ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang nag-i-intercede at nag-uusap, Panginoon, habang kami tulog, upang anuman ang aming mga panalangin na ito ay matupad at maganap at makita ng bawat isa, Panginoon, na nangyayari at tunay na mapapasalamatan kayo at masasabi ng bawat isa, truly God is alive, truly God is listening to all our prayer, and truly ang Panginoon ay tumutupad ng kanyang mga promise, lalong higit sa mga tao na makikita niya na naghahari
at nagniningning ang mukha nito na kagaya ng sa kanyang anak na si Jesus. Kaya muli, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!